Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa sa atin na nandirito, even dun sa mga makikinig via social media platforms. Mga kapatid, isang bagay po ang paalala sa atin Panginoon, that as uh, the end of October is nearing, kapatid, at papunta na rin tayo sa start of November, ay marami po yung mga sinatawag natin ng mga celebration and honoring of those the departed ones. And there's no issue with those things, kapatid. But kung ikaw ay anak ng Panginoon at tayo po ay nag-honor ng ating mga yumao, it's good, no? It's great that we honor our people, ang ating mga mahal sa buhay na lumipas at sila po ay nasa piling na ng ating Panginoon. However, kapatid, we must be reminded and must be prepared that always, kapatid, never celebrate Halloween. Never celebrate or talk with the dead, because ito po ay ayaw ng ating Panginoon. So be reminded, kapatid, that as believers na ating Panginoon, this is one of the greatest sins that the Lord God despises. So that even, kapatid, kaya yung mga tao na sinasabi nila naging santo, we do not talk to dead people because God despises that. God doesn't want us to talk to dead people. Because the only one, kapatid, na nasa kabila na pwede natin kausapin ay ating Panginoon. When people die, we cannot talk to them. And so we should also not celebrate yung Halloween. But if you're there just to honor, diba, to talk about people, kung ano po yung mga gandang ginawa nila, kung ano yung naging parte nila sa inyong buhay, sa ating mga buhay, then it's all good and great, kapatid. Let's honor our departed ones, yung mga mahal natin sa buhay na yumao, sila po yung ating i-bless. But never talk to them because they can no longer hear you. And if someone answers back, alam natin hindi po yung kamag-anak natin o yung minamahal natin sa buhay. Someone else po yung sumagot sa atin doon. And that is not God. No? There are two spiritual realm. No? Either the dark forces or the good forces or the angelic forces. Yung po yung galing sa Panginoon o yung galing sa kaaway o kay Satanas. So we must be careful, kapatid, because although Halloween, it came from Celtic or Celtic origins in the ancient times, but this is the greatest sa mga festivities or events sa satanic or sa Satan or satanic religion na kanilang sineselebrate. Are we supposed to follow their call? Sapagkat during that time, yung mga witches, yung mga witchcraft, sila po yung nagsasama-sama to do their Wiccan thing, yung kanilang mga ginagawang spiritual, demonic activities. Do we follow those things? So we must be careful, kapatid, that we never celebrate those things. But, kapatid, we respect anyone, whatever it is that they want to do, but we just don't follow them as believers. So that is God's warning for all of us. Bilang anak ng Panginoon, kung ikaw anak ng Panginoon, kung ikaw believer, never celebrate those things and never talk to dead people. Because there's only one who we can talk to. Kaya ang gusto ng Lord, direkta na sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. Ayan. So let us continue, mga kapatid. And yung binigay sa atin ng ating Panginoon na buhay, na salitaan niya for today, is God's promised land reserved for His faithful ones. God's promised land reserved for His faithful ones. Kapatid, may reward ang Panginoon sa ating lahat. Pero minsan, pag tayo nagpapagal, napapatanong tayo sa ating puso, sa ating isip, kapatid, may reward ba si Lord para sa akin, para sa aking pagpapagal, sa aking pag-continue sa pag-believe sa Kanya, even if wala akong nakikita, even ang hirap-hirap na sitwasyon ko, nagtitiwala pa rin ako sa Kanya. Even if minsan naaapi ako, should I continue in believing that God has something in store for me? Hindi ba parang sa langit ko na lang matitikman ang pagpapala ng Panginoon? Sa langit ko na lang makikita ang magagandang bagay sa buhay nito. Diba? Pero the Lord said in His own words, diba? That we will see the goodness of the Lord in the land of the living. Hindi niya po sinabi ito only in the other side, only in the heavens. Hindi po sinabi ng ating Panginoon yan. So God is calling for us today to step into the unknown. Step into the unknown because God is bringing us to this promised land. Bring us sa Kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Kapatid, one day, we might be
Joseph, a convicted person, a criminal in the eyes of people, but another day, he was the greatest leader of Egypt. One day, Moses was called a murderer. He was lost in the wilderness. But then one day, God called him to lead the whole nation of Israel. Just like Abraham, one day, he was just an unknown guy. In the bigger scope of things, sa land of Mesopotamia or Ur, the land of Ur, Abraham was a nobody. But the next day, God called him to be the father of many nations. Lahat po tayo mga kapatid na anak ng Panginoon, we have a promised land. Merong pangako ang ating Panginoon sa atin. Let us be reminded kung ano pong kayang gawin ng ating Panginoon para sa ating buhay. And God is making that promise for all of us. Not only for Abraham, but for all of us. So basahin natin ang salita ng ating Panginoon sa Genesis 12:1-3 in the ESV version. God says, "Now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in all the families of the earth you shall be blessed." Itong pangako ng Panginoon to para kay Abraham at para sa kanyang salinlahi. Kaya ang Israel, even today kapatid, they are still blessed kasi may promise ang Panginoon sa kanila. That's why it's a command for all of them to take care of the land. Kaya even if may mga pumapasok doon sa lugar nila, sa teritoryo nila, na sinasabi sila ang may-ari ng bansa na yon, yung mga tinatawag nilang ngayon ng mga Palestinians, these are the thieves, no? Mga magnanakaw ng lupa. They're not the owners of the land, but they came there to steal the land. It's a long history, kapatid. But only Israel owns that land. Kaya command sa kanila because ito po iminanan nila even from the time of Abraham. Pero maganda rito kapatid, hindi lamang Israel ang binigyan ng lupang pangako. Even yung mga anak ng Diyos, from the time of Jesus Christ, kung ikaw tumanggap sa ating Panginoong Jesus, bilang Panginoon, Diyos sa tagapagligtas ng iyong buhay, ang ating Panginoon, then you are entitled to this inheritance. In a way, kapatid, God will also bless you, and those who will curse you, they will be cursed. Diba? You will also become a great nation in a way. You're supposed to have your name great. You will be a blessing, kapatid. Yan ang pangako ng Panginoon. God wants you to give your own promised land. Not to be a curse, but a blessing to all peoples na nakakasama mo. God has a promised land for you and for me. Pero gusto ng Panginoon na i-leave na natin yung mga baggages. Kung ano yung mga naghihinder sa atin, yung mga nagbablock sa atin, maybe that is unforgiveness. Hindi tayo matutong makapagpatawad ng mga tao nagkasala sa atin. That is a baggage. Diba? Maybe this is a stronghold or a foothold, isang kasalanan na hindi natin mabitaw-bitawan. Let us let go of those things. Because those hindrances, those blockages can keep us from receiving the Lord's reward for our lives. Yung promise na nabibigay sa atin sana ng ating Panginoon, pwedeng hindi natin ma-receive dahil sa mga bagay na to. And para mas maintindihan natin, sinasabi ng Lord sa ancient Hebrew, yung meaning ng word na promised land. That is Haaretz Ha-Mutzbahat. I'm not sure if I got it pronounced right, but it's Haaretz or Haaretz Ha-Mubtahat. That is, it means land or earth assured, or the promised one. Everlasting inheritance. Land flowing with milk and honey. So lahat sa ating kapatid, we are supposed to get this. Land flowing with milk and honey. In your own perspective, you are supposed to receive an everlasting inheritance mula sa Panginoon. Hindi lang langit, hindi lang salvation ang bibigyan ng Panginoon. Kasi may mga lumalabas ngayon ng mga Kristiyanos, lalo na sa social media, kaya mag-iingat po tayo sa mga ganon, that they think na ang pagiging Christian, ang pagiging believer, it's all about suffering.
Yes, there's a part of it that you are to carry your own cross. Bubuhatan mo ang sarili mong krus ng Kalbaryo tulad ng ating Panginoong Jesucristo. That's part of it. But, hindi po sinabi ng Lord na hindi tayo pagpapalain. Wala pong ganun. Hindi po sinabi ng Lord na gusto kanyang bigyan ng peace of mind, kapatid. Hindi sinabi ng Lord na hindi kanya gusto na maayos ang iyong buhay. Gusto ba ng Lord na magulo? Is the spirit of chaos, confusion, and destruction, is it coming from the Lord? Diba? That spirit is not coming from the Lord, but from the enemy. The spirit of poverty, of lack, it's not from God. Hindi gusto ng Lord manghirap ang mga anak niya. Pero hindi niya tayong gusto na sambahin natin ang pera. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So let us learn the context and the differences of things. Kasi may mga tao sa internets na kapag may naisip sila, ay ito na yun. Sarado, kandado. Hindi pwedeng may pumasok dito na kahit anong klase ng doktrina. Diba? Now, you must be very, very careful. Kaya may mga kapatid tayo sa Panginoon na galit na galit sila pag hindi King James Bible ang iyong binasa kasi yun lang daw ang perfect na translation. Well, mind you kapatid, there's no perfect translation, but there is a perfect Bible. No mistake. Because even the King James Bible has errors. Because it is a translation, kapatid. Pero let us be reminded, kapatid, lahat po sa atin, that we have a promised land. You have a promised land. I have a promised land. We all have a promised land. Actually, even yung mga hindi anak ng Diyos, may promised land din. Pero mas may malilinawan tayo. Kung ano po yung kaibahan. Bakit yung mga ito yung sa kanila, ito yung sa mga anak ng Diyos. Sa mga believers. Diba? Because we inherited it from Abraham. He was given a promise, an everlasting inheritance, assured, sigurado, meron at meron makukuha. Diba? Because may reward eh. Merong ginawa si Abraham na action na bilang Kristiyano, ikaw rin tayo lahat ng mga Kristiyano, ng mga anak ng Diyos, bilang believer, you also made that action just like Abraham did. And so the same way, you are entitled to a reward ng ating Panginoon. At isang magandang bagay dito kapatid, si Abraham, he moved forward sa kanyang buhay, trusting God in the unknown. Kasi nung tinawag siya ng Panginoon, diba yung sinabi ng Panginoon dito kanina, that I will make you into a great nation. I will bless you and make your name great. Ang sarap ng buhay ni Abraham. Kumbaga parang normal yung buhay niya ron, maayos naman, may yaman na si Abraham doon, may asawa siya, although wala pa siyang anak during that time. Diba? But when God called him to go to the promised land, to a land unknown, hindi niya alam, wala siyang hawak-hawak na kahit ano. Wala namang binigay sa kanyang titulo, di ba? Wala siyang standing army. Wala siyang mga kawal. He didn't have any military forces. So how can he go to a place, a strange place that could be, di ba, probably infested with a lot of enemy combatants, nations that are very hostile, laban sa mga invaders. Kasi lalabas yung invader, pupunta siya ron eh. May nakatira dun. Di ba? Pero hindi. He trusted the Lord his God into the unknown. The same way, pag tumanggap sa ating Panginoong buhay, you are trusting God into the unknown. Do you understand that, kapatid? Hindi mo alam kung ano mangyayari because you cannot see it, you cannot hold it, but you're believing that God can save you, that God can bring you to heaven. Even if you cannot make sure of it, you cannot hold it, there's no evidence for it. Sabi nga nila, walang scientific proof. Wala kang pinanghahawakan, kapatid. It's only a hypothesis. But you are believing. And therefore, there is a reward for that, kapatid. Abraham was not the only one blessed by the Lord. Hindi lamang siya ang binigyan ng promised land. Let us be reminded of that. Hindi lamang si Abraham, hindi lamang si Abraham, sa Tagalog, Abraham. Even in Hebrew language sa Israel, Abraham. Kaya nga binibiro ni Donald Trump si Benjamin Netanyahu. Sabi niya, our pronunciation is wrong. Abraham, so it should be Abraham because it's Abraham, diba? The father of many nations. So, he was not the only one blessed, hindi lang si Abraham, even yung kanyang mga descendants. So ikaw kapatid, pag ikaw tumanggap sa Panginoon at pinupuri mo ang Panginoon sa iyong buhay, nananampalataya ka sa Kanya,
Hindi lamang ikaw ang mabibless. Even yung mga anak mo, yung mga salinlahi nila, di ba? Yung mga imposible pwede mangyari. Magtiwala ka sa Panginoon, kaya niyang gawin yun. But you have to believe. Are you believing for that, kapatid? Are you receiving it even if you don't have it? Receive it by faith that God can do it in your life. What is impossible will God will make possible. And let's be reminded, kapatid, that God chose Abraham. Hindi po si Abraham ang pumili sa Panginoon. He was a nobody. Walang nakakilala sa kanya. And yet God turned him into a father of the many nations. Pero merong characteristic si Abraham. Meron siyang tinatawag na receptive heart. Marunong makinig. Humble. Mapagpakumbaba sa Panginoon. Tumatawag at sumasangguni sa Panginoon. Nakikipaghagil, nakikipagdeal sa Panginoon. Lord, please hear my prayers, my pleas, O God. Kaya nga di ba nung malilipol na yung Sodom at Gomorrah, nung nalaman niya yung pamangkin niya nandun, Lord, far be it from you to destroy this nation. What if there are 10 righteous people? What if there were 100 righteous people there? Hanggang nakapagdeal pa siya sa Panginoon. Diba? Yun yung puso niya. Kapatid, ganun ba yung puso natin? Kapag may trouble, nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Or tinatahog natin si Lord pag wala ng pag-asa. Diba? God wants us to converse with Him, to have a relationship with Him. And God saw the receptive heart of Abraham. Kapatid, do you have a receptive heart? Na kapag alam mong mali ka, tanggapin natin yung pagkakamali. Kapag may pagkukulang, tanggapin mo yung pagkukulang mo. And improve from that. Rise from those mistakes. And God will fix it for you. Ganun dapat, kapatid. Because the Lord God wants to give us our promised land. We cannot have a promised land kapag hindi tayo receptive. Diba? How can you be faithful? How can you have faith to the Lord kung hindi tayo marunong makinig? Diba naka-encounter na kayo mga taong ganun na pag pinayuhan mo sila, lalapit sila sa inyo. They will ask for an advice. Pero, pag nakausap mo na sila, made up na yung mind nila. Hindi sila makikinig kasi meron na silang sariling iniisip na desisyon. They just wanted to probably blurt out or say something about what they think, what their state of mind is, but they never wanted to listen in the first place. So may mga tao pong gano'n. Huwag po tayo maging gano'n na hindi marunong makinig. Let us learn to listen. Let us learn to be receptive of things in our lives. Lalo na kapag wisdom. No? Kasi sa ating mga tao, may tinatawag tayong blind spot. Di ba kaya nga, di ba pag magmamasta mo yung ating face, yung ilong natin, may mga part yan na pag tinignan mo, hindi mo na makikita, ang tawag doon blind spot. Only other people will tell you na may problema. Minsan, di ba, pag nasa labas ka, bro, sis, meron kang dumi sa iyong muka, pakitanggal. Or meron kang something sa iyong buhok, pakitanggal. Kasi you cannot see it. But other people can see it the same way God can see everything. But us, as people, as human beings, we cannot see everything, especially in the spirit. Kaya kapatid, kailangan tayo maging receptive sa ating Panginoon because God wants to reward us with His promised land. Reserve yan para sa mga anak ng Diyos, para sa kanyang mga faithful ones. So focus point number 1 na binigyan ng ating Panginoon, the Lord has a special place for the righteous. Kung ikaw ay isa sa mga tinawag ng Panginoon at alam ng Lord ang iyong puso, ang iyong isip ay para sa Kanya, meron siyang special na handog para sa iyo. Hindi lamang ilang puro sacrifices, puro troubles, or puro problema, no. God is not like that. That is not the character of the Lord. In Psalm 37:29, in the NASB version, God says to us, the righteous will inherit the land and dwell in it forever. You're supposed to inherit yung pagpapala ng ating Panginoon. At kailangan tumira ka doon. Gusto ng Lord na maging maayos ang iyong buhay. Hindi gusto ng Panginoon na nagdudusa ka. Hindi ganun ang ugali ng ating Panginoon. He wants to give you peace, stability, blessings,
and an abundant life. Nagkakaiba man tayo ng uri ng promised land, kapatid. Bawat isa po sa atin ay may promised land. Dapat nabubuhay ka sa kapayapaan, yung puso mo ay payapa, ano man nangyayari, kaguluhan sa gilid-gilid dyan, sa tabi-tabi dyan, you're still okay. Because you have the peace of mind, kapatid, at peace of heart na bigay ng ating Panginoon. Yung stable ka, yung hindi ka parang lagi may nahabol na something. Stable ang buhay mo, kapatid. Yung blessed ka, abundant ka, di ba? Hindi man tayo kasing tulad ng sobrang pag-aari nyo lang ang 30 isla sa isang bansa. Hindi po ganong klase. Pero even if ganito yung ating pag-aari, abundant living, hindi nagkukulang. That is promised land from the Lord. And you can have more if you trust God more. If you believe in God more and what He can do sa buhay mo. Kaya nga sabi niyo, diba, you can even throw mountains onto the sea. Ganun po ang ating Panginoon. How much can you trust the Lord? Especially, di ba, kaya nga napaka-importante yung tithing. No? Again, in this church, in Ancient Door Church, no one is forcing you to give your tithes. Pero this is a measure of your faith in God. Kasi kapatid, this is between you and the Lord. It's not about 10%. It's actually there's no limit to it. How much can you trust the Lord? Because ang may-ari ng iyong yaman, ng iyong finances, ay ang Panginoon. Kaya sabi niya, subukan mo ako dito sa bagay na to kung hindi ka pagpalain ng siksik, liglig at umaapaw. God wants to bless all of us. In the same way, in the same breath of all our lives. Kaya pagmasdan mo, di ba? Bakit pinagpala ng Panginoon si Abel at hindi si Cain? Why did God bless Abel and not Cain? Because ito pong si Abel, nung pagkalabas ng kanyang tupa, nung nanganak, ibinigay niya agad yung firstborn. Yung firstborn, napaka-importante nun. So it's like a tithes na binigay niya sa Panginoon. Pinagtiwala niya sa Panginoon agad yung unang labas, yung the best of the crop, binigay niya sa Panginoon. At nakita ng Lord yung puso niya. Kaya grabe po yung pagpapala ng Panginoon kay Abel. Samantalang si Cain, ibinigay niya sa Lord yung mga tira-tirang gulay. Diba? The leftover vegetables were given by Cain to the Lord. How do we expect for the Lord God to prosper, to bless Cain kung ganun ang kanyang ginawa? Diba? Minsan ganun ng tao eh. I-bless natin ang ating Panginoon yung mga tira-tira na ng ating buhay, tira-tirang minutes, tira-tirang seconds, tira-tirang effort. Diba? Minsan, we are saying na mahal natin si Lord pero wala tayong time sa Kanya, wala tayong effort sa Kanya. Diba? Kaya kailangan kapatid, even sa pananamit mo, even sa pagsasalita mo, even sa pamumuhay mo, si Lord dapat ang priority. Dapat si Lord ang bida sa buhay mo. And see, kapatid, kung paano kanya pagpapalaan kapag siya ang inuuna mo sa iyong buhay, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. And kapatid, itong mga bagay na ito na pagpapala ng Panginoon, hindi yan dahil sa merits. Hindi dahil sa magaling ka, mabait ka, di ba? Because ito yung regalo ng ating Panginoon. If you are righteous, God has a special place for you, kapatid. Tanda natin si Abraham. He was never perfect. He was never a perfect guy. Kapatid, ito pong si Abraham. Pero ano meron? Ito pong si Abraham. Di ba? To be righteous, kapatid, you must have faith. Kailangan mo manampalataya sa Panginoon. Sapagkat kung ikaw mananampalataya sa Panginoon, magbabago ka. Kahit ano pa yung mga kahinaan mo, kahit ano pa yung buhay, kasalanan na meron ka dati, kaya mo i-let go lahat yun. Kasi naniniwala ka sa Panginoon, meaning may takot ka sa Diyos. And because of that, you will follow God the rest of your life. And because of that too, God's blessings are upon you. They will follow you wherever you go. So may special blessing ang Panginoon para sa kanyang mga anak. Hindi perfect ang buhay pagkatao ni Abraham. Pag tinignan mo yung Bible, yung Genesis, pag tinignan mo yung buhay niya, may mga mistakes siya nagawa doon. Pero merong isang bagay na merong quality sa Abraham na wala yung mga peers niya, yung mga kasabayan niya. Ano po yun? He chose to believe in God. When nobody else believed, Abraham did. Ganun ba sa buhay mo, kapatid? When nobody else in your family
in your workplace, in your business, believes in God, yet you will stand up for the Lord, do you think walang special place ang Panginoon para sa'yo? God's reward is before you. Kung mahal ka ng Panginoon, makikita mo yan. Hindi mo maiiwasan ang pagmamahal ng Panginoon. Isang bagay malalaman at malalaman mo sa buhay mo. Kahit sa ka magpunta, tumungo. Kung para ang buhay mo ay para sa Panginoon, mahanap at mahanap ka niya. His love will find you. Remember that His love will find you. He has a special place for you and for me. Focus point number 2 na ating Panginoon, the promised land is open to all, but not everyone will enter. So that's one thing that we have to understand, kapatid. Bawat isa may promised land. Pero hindi po lahat makapapasok. Just like with salvation, kaya minsan napapaisip tayo na may mga taong gusto nila maligtas ang buong mundo. That will never happen, kapatid. No matter how you want it. Kung si Jesus Christ nga ni-reject harap-harapan, diba? Tayo pa kaya, diba? Yung opinion pa kaya natin, diba? So it is bound to happen that not everyone will be saved. Sabi nga niya, many are called but few are chosen. Kasi maraming tao tatalikod sa Panginoon. They cannot expect, they cannot accept kung ano yung kaya ng Panginoon at gusto ng Panginoon sa buhay nila. And so because of that free will, they will not choose the Lord. They will choose themselves. Maybe out of pride, diba? Out of tradition, out of, diba? Ignorance. But everyone will be given a chance. In the same way, yung promised land, bawat isa po sa atin meron. At bawat Kristiyano meron. Kaya be very careful, kapatid, na may ingatan mo yung promised land mo. Kasi baka hindi mo ito matanggap dahil sa ating mga kalokohan sa buhay. May plano ang Panginoon para sa ating lahat. May plano ng Lord para sa iyo. Can you receive it? Will you receive it? Or mas pipiliin mo yung mga bagay na mali, diba? Kaya nga mahirap yung pag may dumarating na instant, lalo na instant kasalanan, may instant reward, pero mayroong instant kasalanan na kalakip na kasama. Pwedeng mawala lahat because of that. Diba pag mamasda mo yung nangyari kay Esau, yung kapatid niya si Jacob, diba? Na parang nung inoferan siya ng soup, gutom na siya. Sige, kunin mo na yung lahat-lahat ng to, kunin mo na yung birthright ko. Kasi gutom na ako, mamamatay na, mahirap na. Kunin mo na, bahala ka na dyan. Diba? With no regard for everything else that is important, he wanted to satisfy yung kanyang fleshly desires. Yung katawang pang tao niya. Gusto niya ma-satisfy. Diba? And so kahit ibigay na niya yung kanyang mana bilang unang anak kay Jacob, pinayagan niya. Basta makakain lang siya ng sabaw. Diba? I believe it was sabaw ng, I'm not sure if it was a deer or something, no? But at the end of the day, let us not lose our own promised land because of our own wrongdoings. Choose God. Choose wisely, kapatid. Do not choose the world because the world will always be there. Pero yung pangako ng Panginoon, yung mga plano ng Panginoon sa buhay mo, it can be taken away. So, may we be, kapatid, tayo mga anak ng Diyos, ay hindi natin malose yung promised land ng Panginoon para sa atin. Numbers 14:30 to 31, in the New King James Version, God says, except for Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun, you shall by no means enter the land which I swore I would make you dwell in. But your little ones, whom you said would be victims, I would bring in, and they shall know the land which you have despised. So ganito po yung nangyari sa mga ibang Israelita noong unang panahon, because they were supposed to enter the promised land kasi pinangako ng Lord kay Abraham yung kanyang mga descendants. They will enter the promised land. But they were not able to possess it. They were not able to get it. Nakarating sila doon pero probably hanggang doon lang sa gate. Hanggang sa labas lang ng pintuan. Hindi na talaga sila nakapasok physically doon. Diba? How sad. Diba?
How drastic, how tragic na ganun na mangyari. Pero yun po nangyari sa kanila. Why? They grumbled, they did not stay loyal to the Lord, they stayed loyal to themselves. So kapatid, we should not allow challenges, fears, or doubts to make us lose our own promised land. Kasi ganyan po ang gagawin ng kaaway. Diba? Lulukuhin kanya, bibigyan kanya ng mga problema, ng mga trouble, para italikuran mo ang Panginoon. Para itapon mo ang Lord. Kaya pag masama, diba si Job, ang tindi na nangyari sa kanya. Kinuha na lahat, nagkasakit siya, sunod-sunod na problema, namatayan siya, diba? Nasira ang lahat ng ari-arian niya, nanakawan siya, namatayan siya ng mga anak, nawasak ang kanyang kabahayan, tapos pati asawa niya, sinasaktan pa yung kalooban niya. Diba, yung sino na rin dapat sumuporta, dumating yung asawa niya, kinutya pa siya. Pati yung kanyang mga best friends, na dati yung 3 best friends niya, hinusgahan siya. Sigurado kaya ka nagkanda ganyan-ganyan ang buhay mo. Kasi may kasalanan ka sa Lord. Diba, maraming ganun eh. Lalo sa mga Kristiyano, kaya dahil tayo dito kapatid dito sa church ng Ancient Doors Church, we must be careful. Always be an encourager. Diba? Do not be a discourager, kapatid. Love your brothers, your sisters, your brethren, kapatid, sa Panginoon. Pagpalain mo sila. Bless them and encourage them. Strengthen them. And so that you will also be blessed and strengthened. We must be very careful, kapatid. Lalo na sa mga pangako ng ating Panginoon, because nandiyan ang kaaway para tayo guluhin. Using our own fears, anxiety, diba? Dahil doon pwede tayo mawala, makulong tayo sa ating sariling mga kamalian. But God wants to bless you. Kaya ito, even if hindi na nakapasok yung mga magulang, ang nakapasok lang sa buong Israel, sabi nga even si Moses was not able to enter the promised land. Mismo si Moses na to, kapatid. Ang nakapasok lang si Joshua at si Caleb. Tapos lahat ng mga anak, yung mga descendants, yung mga saling lahi, ng mga namatay na Israelites, sila yung nakapasok. Kaya warning sa mga anak ng Panginoon. Unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Mapatrabaho, mapapamilya, mapabusiness, ano man ang desisyon na ating gagawin sa ating buhay, si Lord dapat ang una. Kasi pag inuna natin ang sarili natin, we can lose God's rewards. Kasi ang pangako ng Panginoon, it is certain. Sigurado po ang pangako ng ating Panginoon. Pero pag tayo po ay unfaithful, kaya di ba nire-require ni Lord, nire-reward ng Panginoon, sabi kanina, yung righteousness or yung faithfulness. Pag tapat tayo sa Panginoon, pag tayo nananampalataya sa Panginoon, i-reward niya yan. Pero pag tayo naman ay unfaithful sa Panginoon, niloloko natin ng Lord, may reward din yun. Ang masama nga lang, bad reward. Diba? Worst reward ang pwede makuha ng isang tao. It could be the downfall ng isang tao. So we must be careful, kapatid. Huwag tayong matulad kay Solomon. Diba? Si King Solomon, pinagpala na ng Panginoon sobra-sobra, binigay na lahat ng kailangan at hindi pa niya kailangan, even yung hindi niya na kailangan, diba? Pero na sobra siya naging vain. Sobra siyang naging na sa kanyang pag-aari, sa kanyang yaman, nakalimutan niya ang Lord. So yung anointing ng Panginoon kinuha mula sa kanya. Diba? Binigay ang kaharian ng Israel sa ibang hari. Doon nagsimula, no? Nagkagulo ang Israel, lahati ang Israel because of unfaithfulness of Solomon. Just like with Judas, si Judas sa Tagalog, Judas, or Judas Iscariot. Napakaganda po, parte na siya ng 12 disciples, kasama niya ang Panginoon. Imagine mo yan. Tayo, we can only sing about Christmas, di ba? About Christ. We can worship and praise the Lord. Pero si Judas, katabi niya ang Lord. Probably ilang beses nakasama matulog, kumain. Di ba? Naglalakad sila sa malayo, magkakasama, nagkukwentuhan. Di ba? What a wonderful memory. Nakasama mo ang Panginoong Jesus. And yet, he lost everything. Why? Diba? Why? Because of pride, because of unfaithfulness. Kaya dapat tayo maging maingat. Diba? It's not for everyone to enter
Lahat tayo may promised land. Andun nga pwede, nandun ka na sa promised land, pero hindi ka pa makapapasok. Andun ka na sa gate. Yun ang masaklap doon, kapatid. Diba? And yung greatest example dito si Lot. Parehas naman sila tinawag ng Panginoon, si Lot at si Abraham, kasi pamangkin ni Abraham si Lot. And yet si Lot, napahamak. Diba? Kasi sinamahan niya ng kalokohan yung pananampalataya sa Panginoon. So hiniwalay siya ng Lord kay Abraham. Nawa hindi tayo matulad kay Lot. At mas mahigit pa yung asawa ni Lot. Mamaya mas papagkukwentuhan natin yun. Sa conclusion na binigyan natin Panginoon. Huwag tayo matulad sa asawa ni Lot. Diba? Do not go back to a life of sin. Do not go back to a life of curse. Kasi pinagpala ka na ng Panginoon, hinango ka ng Panginoon sa tama, gawin mo na yung tama. Diba? Kung ikay nadapa, huwag ka nang lumublob sa mali. Tumayo ka at bumalik sa Panginoon. Takbo agad pabalik sa Panginoon. Diba? Huwag ka tumakbo pabalik sa kasalanan. Tumakbo ka paangat, pabalik sa Panginoon. Diba? Fear God. It's better to fear the Lord than fear your desires. Diba? Maraming taong ganun eh. They fear their own desires. Pag hindi ako nakakain, hindi ko kaya. Diba? Pag hindi ko siya nakita, kaya alam mo mali yung relationship, pag hindi ko siya nakita, mamamatay ako. Hindi ko kaya, pastor, hindi ko kaya brother, hindi ko kaya sister. Pag kinuha siya, sabi, kaya may kanta, diba, na kunin mo na ang lahat sa akin. Eh, paano kung mali? We should not go to that point ng buhay natin na pipiliin natin ang mali at tayo'y parurusahan ng ating Panginoon. Diba? Choose God. Choose wisely, kapatid. And so that you will never lose your promised land. Takeaway sa binigay sa atin natin Panginoon, conclusion niya, number 1, our faith to God's promises is the key. Napaka-importante, kapatid, yung pananampalataya mo, yung tiwala mo sa Panginoon, yung katapatan mo sa Panginoon, para maging susi sa mga pangako niya sa iyong buhay. Kung gusto mong pagpalain, magtiwala ka sa Lord. Kung gusto mong mapagpala, magkaroon ng abundant life, a life of peace, stability, kapatid, then trust God. Have faith in Him. Do your part, kapatid, sa Panginoon. Paglingkuran mo siya, mahalin mo siya. Pagsilbihan mo ang ating Diyos. How much time, how much effort are you giving to the Lord your God? Are you reading the Bible? Nakikinig ka ba sa salita ng Panginoon? Umaatin ka ba ng preaching? Nakikinig ka ba ng gospel, praise and worship songs? Diba? Or tinatawag lang natin si Lord pag may problema na. I mean, may sakit eh, tatawag tayo kay Lord. May lindol, tatawag tayo kay Lord. Ganun ba, kapatid? Huwag natin nilagay sa dulo ang Panginoon. Lagay natin sa unahan ng ating buhay. Pangalawa, God authors our future. Si Lord po ang magtatakda at mag-aakda ng ating kinabukasan. Huwag tayong kabahan sa kung anong bukas ang merong tayong haharapin, sapagkat kasama natin ang Panginoon sa ating kinabukasan. Kaya laging pinapaalala sa ating Panginoon that you pray for your future, because you cannot bring anything into your future. Hello? Pwede ka bang may dalhin sa kinabukasan mo? Can you time travel? No. No one can time travel. But you can bring your prayers into your future. Tama, kapatid. Diba? Pwede ka manalangin, Lord, pagpalain mo yung kinabukasan ko. Give me a future and a hope. Give me a prosperous future, O God. A future of victory sa aking mga kahinaan. A future of victory for my family. A future of victory against this sickness, O God. Ipagtiwala mo ang future mo sa may akda ng iyong kinabukasan, ang ating Panginoon. Pangatlo, and last of this, humility is the best insurance policy. Napaka-importante sa Lord na humble tayo. Diba? You might have everything in the world, kapatid. But if you are not humble, you don't have everything. You are in trouble kapag hindi ka humble. Learn to be humble. Learn to be meek. Yun ang requirement ng Panginoon. Kung gusto mong pagpalain ka, kung gusto mong i-answer ng Panginoon ang iyong mga panalangin, then be humble. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka sa mga bagay na gawa mong mali. Lumapit ka sa Panginoon, sumangguni ka sa Kanya at pagpapalain ka niya. Yun ang Kanyang pangako eh. Hindi Kanya pababayaan ni iiwan man. Yun ang sinasabi ng ating Diyos na buhay. In Hebrews 11:8-10 in the ESV version, God says to us, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as in an inheritance.
And he went out not knowing where he was going. By faith he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God or the Lord. So dapat ganito tayo, kapatid. Magtiwala tayo. Diba? Even if impossible sa ating paningin, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kasi ganito pong ginawa ni Abraham. He obeyed the Lord. Minsan may mga bagay na paggagawa sa atin ng Lord, minsan mahirap. Diba? Pero magtiwala tayo sa Kanya. May mga pagkakataon sa buhay natin, we are challenged, we are in a situation na wala tayong kalaban-laban, but trust God. One day, magpapass by din yan. One day, mararanasan mo rin yung victory ng ating Panginoon. Pero kailangan mo magtiwala sa Kanya. In Jeremiah 29:11, in the NLT version, this is popular with many Christians, with many believers. That is, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a hope and the future. So gusto ng Lord na pagpalain ng ating buhay sapagkat siya ang author ng ating future. Pangako niya yan. That you will be blessed. That you will have a great future, kapatid, ahead of you. Hindi para pahirapan ka. Kaya huwag kang makinig kapag nakakita ka ng mga, ang tawag po natin dito sometimes ay evangelical bullies sa internet, na social media, na parang they think na you cannot talk about blessings. It's all about suffering kapag anak ng Diyos. That's not true. In your suffering, God will be with you. In your troubles, God will be with you. But God did not say that He will not bless you. Wala pong ganun. God wants to bless you and receive that blessing today. Huwag mo hayaan manakaw ang blessing ng Lord para sa'yo. Kunin mo. Receive it. Diba? Because you're entitled to it. Karapatan mo yung, kapatid, na i-bless ka ng ating Panginoong buhay. Lord, bless me. Kaya nga ito ba si Jabez, diba? Si Jabez sa Old Testament. Sabi niya, Lord, bless me indeed. Enlarge my territories, that you deliver me from the evil one, that your hand will be upon me, and so that I will not be a cause of pain. Bakit? Kasi yung pangalan niya, Jabez, meant pain. Kaya parang lahat ng tao sa kanya, parang tingin sa kanya, siya ay isang curse. And therefore, he prayed to God na i-bless siya ng Panginoon. At ganun nga po ang ginawa ng Panginoon, pinagpala nga siya ng Panginoon. So whatever it is that you went through sa buhay mo, at saan ka man nanggaling na pamilya, saan ka man nanggaling na lugar, it doesn't matter. You have a direct line to God, your Savior. God can bless you more than you can ever imagine. So tumawag sa ating Panginoon at sabihin mo sa Panginoon na i-bless ka. Lord, bless me indeed. Bless me, Lord. Bless my family. Bless my work. Bless my business. Bless my future. Bless my kids. Bless my husband. Bless my wife. Diba? At last verse, sabi ng Lord, blessed are the meek, for they will inherit the earth. In Matthew 5:5, in the BSB or the Berean Standard Bible. What does it mean? Importante sa Lord yung mga taong humble. You will inherit the blessings of this world if you are humble. Kung gusto mong pagpala, matuto ka magpaka-humble. Tanggalin ng pride. Hindi yan importante. Sabi nila yung fried chicken na hindi importante yan. Tanggalin na natin yan sa buhay natin. Unahin natin ng Panginoon, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Diba? Lumapit tayo sa Panginoon. Huwag nating ikahiya ang Lord. Sapagkat kung ikakahiya natin ang Panginoon, ikakahiya tayo din ni Lord. So if you are meek, if you are humble, you will inherit the blessings of the land. At panghuli, may gantimpala ang ating pagpapagal at tiwala, sapagkat ang Diyos natin ay dakila at tapat. So pagpapala po ng Panginoon ay para sa atin. Kapag alam niya that we are having troubles in life, challenges, and yet still we are trusting Him, yet still we are worshiping Him. Sometimes
Nabubuli tayo ng sarili nating boss sa trabaho, di ba? Nabubuli tayo ng ating mga colleagues sa trabaho, sa business. Maybe you are being duped by someone sa business mo. Or maybe sa pamilya mo, merong bagay na hindi na pagkakaunawan at pinagtutulungan ka. Di ba? You can encounter so many problems. Maybe sakit o karamdaman. God knows everything. And yet still nagpapagal ka at nagtitiwala ka sa Lord that one day you will have your breakthrough. One day you will have your recompense. One day you will have your vindication. Then restoration, resurrection, and rejuvenation will come upon your life. Sapagkat ang ating Diyos sa pinaglilingkuran ay tapat at dakila. Tandaan natin yung kapatid. Dakila at tapat ang ating Diyos. Kung meron kang dapat pagtiwalaan, yun ng ating Panginoon. Time and time again, the same God today, yesterday, and forever is the same God that we serve today. Kung ginawa niya miracle signs and wonders noon, gagawin niya rin ngayon yan sa buhay mo. Pero requirement niya sa'yo, faith. Pagtiwala ka sa Kanya, requirement niya sa'yo, be humble. Diba? Requirement niya sa'yo, maniwala ka na siya ay dakila at tapat sa iyong buhay. And then one day you will see the promises of the Lord, the promise then that He has for you and for me, ibibigay niya one day. May reward siya para sa ating lahat, magtitiwala sa Kanya. Sapagkat ang ugali ng Panginoon siya ay dakila at tapat, definitely He will reward those who are faithful and trustworthy sa Kanyang harapan. May honor siya na bibigay at reward sa mga anak niya na mapagkakatiwalaan. Kasi yun ang ugali niya. Siya ay tapat, therefore yung mga tapat, pagpapalain na rin. Ganun po yung karakteristik ng ating Diyos. Huwag po natin gayahin yung asawa ni Lot, yung Lot's wife. Di ba? Na kapag nandiyan yung trouble, nandiyan yung problema, or hindi natin alam gagawin, tatakbo tayo sa mali. Kakapit tayo sa patalim. Or babalik tayo sa maling gawin, yung maling nakasanayan. Di ba? Anong nangyari po sa asawa ni Lot? Sinabi ng Lord, huwag ka nang tumingin pabalik. Iwanan mo yung pamilya mo doon, iwanan mo yung bahay mo doon, iwanan mo lahat doon. Iwanan mo yung tradition mo, iwanan mo yung culture mo doon. Umalis ka dyan sapagkat I'm calling you into this place. Get out of that place. Go here. I want you to be here because I have a calling for you. Anong ginawa ng asawa ni Lot? Lumingon pa siya na sinabi na wag nang lumingon, wag nang bumalik. Dahil doon naging bato siyang asin. She was turned into a pillar of salt. Naging asin po siya dahil sa kanyang unfaithfulness. May God find us faithful and not unfaithful. And may the Lord bless us and not punish us. If you want to receive God's blessings in your life, don't look back, don't go back sa mga bagay na mga mali. Magtiwala ka sa Panginoon. Diba? Pagpapalain ka niya, kapatid. God is faithful and He will always fulfill His promises. Sabi niya sa kanyang salita, my words will not return void to me, but it will go on and accomplish its purpose. Kung ano po sinabi ng Panginoon, hindi babalik sa kanya. Binitawan niya yung salita na yun, gagana yun, lalakad yun, hanggang sa ma-achieve nito yung kanyang purpose. So kung pinangako niya sa iyong buhay na pagpapalain kanya, receive it. Get it for yourself because you are entitled to it. You have that right, kapatid. Because kapatid, yung mga desires mo, yung mga dreams mo, kapatid, yung mga goals mo, hindi lamang sa iya, nakala mo ikaw lang mayroon nun. The reason why you like things in your life, syempre yung mga good things, hindi yung bad things, hindi yung evil things. We're talking about genuine desires. Yung genuine desires, ibig sabihin yung mga bagay na pinapangarap mo na tama, yung mga bagay about blessings, di ba? About love. Things that God loves too. Bakit? Kasi mga pangarap mo, yung mga plano mo, mga desire mo sa puso mo, si Lord ang naglagay dyan sa puso mo nung bago ka pa pinanganak. Nilagay niya yan sa puso mo. Kaya mo pala gustong-gusto itong mga gantong bagay. Kasi mga gamit ko to sa Lord balang araw. Kaya pala ganito yung ugali ko. Dati pa, kasi pagdating ng panahon, magagamit pala ng Lord to, ilang pagpapala. So kapatid, gusto niyang i-honor yung desires mo. Gusto niyang i-honor yung mga plans mo, yung dreams mo, kasi siya naglagay nun. As long as tama yan. At yan ay pasok doon sa will ng ating Panginoon,
Yun ang magaganap. No one can stop the will of God. Kaya nga, pag nag-pray, dapat tinuro nyo, di ba, sa atin, di ba? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ganun dapat tayo, kapatid. Ang Panginoon ang naglagay ng mga desire sa puso mo. Learn to give Him everything sa buhay mo. And then later on, you will see everything in your life ay nandun ang Panginoon. Again, give the Lord God everything in your life. And then you will see God is everywhere and in everything in your life. Gusto mo pagpala, i-dedicate mo sa Panginoon. Yung phone mo, yung cellphone mo, yung mobile phone mo, yung laptop mo, yung computer mo, yung bahay na tinitira mo, yung trabaho mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, i-dedicate mo lahat sa Panginoon yan. At makikita mo ang kamay ng Panginoon sa iyong buhay at sa lahat ng iyong ginagalawan. The day of blessing, the day of blessings, it's coming upon you. Are you ready? The days of blessings of the Lord, the promised land, is coming upon all of us. Are we ready? Remember, you might look at your life na parang walang pag-asa. Diba? Wala nang nangyayari. You might be in this very situation na sasabihin mo sa puso mo, sa isip mo na nothing can change here. But be reminded, God can change everything in one day. Remember Moses? Remember Joseph? Remember Abraham? Everything changed for them in one day. God gave them their promised land in just a day. Yes, there were sufferings. Yes, there were troubles. Yes, there were challenges along the way. But when time came, the Kairos moment came upon their lives, God answered and blessed them with His own promised land. Yung version ng promised land mo, kapatid, paparating na. Ready ka na ba? Tandaan mo, kapatid, ang Panginoon natin ay dakila at tapat. Dakila at tapat ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. So kung ginawa niya yan noon sa mga anak niya, gagawin niya rin ngayon yan sa mga anak niya na tapat at mapagkakatiwalaan niya. Ang tanong, kapatid, mapagkakatiwalaan ba tayo? Then God trust us. Are we faithful to the Lord our God? Then if you are, be excited, be expectant for the blessings to come upon your life. Do not let the enemy steal your joy. Do not let the enemy destroy, kapatid, yung mga plano ng Panginoon sa buhay mo. Because God has so much more in store for your life. More than you can ever imagine. Remember that one thing, that God is trustworthy and He is faithful to answer our prayers. And one day, kapatid, makikita mo lahat ng kasagutan sa iyong mga panalangin. Salamat sa ating Panginoon na buhay. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. And kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast. You might not know me, you might not know Ancient Doors Church. And worse, baka hindi mo pa kilala ang ating Panginoong Jesus. Kapatid, in this world, there's something that we cannot avoid. And that is death. Physical death. Kahit ano pang gawin natin, lahat ng tao mamamatay. Maybe 100 years from now, we don't know. Only God knows. But the thing is, pag tayo namatay at nawala sa mundo na to, meron pang pangalawang destination. That is heaven or hell. The spiritual destination after the physical death is yung pangalawang bagay na yun. That is heaven or hell. Surely, kapatid, you will not want to go to hell one day, but you would want to go to heaven one day. Sapagkat dun sa hell or sa impyerno ay kumukulong apoy araw-araw na susunugin. Now, if you want to go to heaven one day, there's a step that you need to do. And that is to trust the Lord Jesus Christ, that He is your Lord, God, and Savior of your life. Sapagkat, kapatid, binigay niya ang buhay niya sa ating lahat bilang tao. Ang kanyang buhay, binigay niya sakripisyo 2,000 years ago para makaligtas tayo sa kasalanan. At yung kabayaran sa kasalanan na yun ay yung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Ultimately, He paid the price for our own sins para hindi tayo magbabayad sa impyerno. Siya na yung nagbayad nun. At after 3 days, nabuhay siyang muli. Tinubos niya lahat at tinalo niya. He defeated sin, He defeated sickness, He defeated all curses para sa ating lahat. And if you will do that, if you will believe in Him, and hihingi ka ng tawad sa lahat ng iyong kasalanan,
at tatanggapin siya ng buong puso, isip at kaluluwa sa iyong buhay, then you will receive the gift of salvation. Libre lamang to, kapatid. All you need to do is pray and believe na siya ang iyong Panginoon Diyos at tagapagligtas. If you want to receive that, kapatid, samahan mo ako manalangin at tanggapin mo siya ngayon. Let us pray. Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawad Tawad sa lahat ng aking kasalanan. sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ako Linisin mo ako at baguhin mo at baguhin mo ang aking pagkatao. ang aking pagkatao. Jesus, Jesus, ikaw na ikaw na ang aking Panginoon, ang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat. Salamat. Makakasama kita Makakasama kita sa langit balang araw. sa langit balang araw. Habang nandito ako sa lupa, Habang nandito ako sa lupa, tulungan mo ako magbago tulungan mo ako magbago sa pamamagitan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. ng Espiritu Santo. Jesus, Jesus, salamat salamat sa pagkamatay mo sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay muli at pagkabuhay mo pagkatapos ng 3 araw. pagkatapos ng 3 araw. Pinupuri kita Puri kita at sinasamba. at sinas. Ikaw na ang Diyos ng aking buhay. Ikaw na ang Diyos ng aking buhay. Ito ang panalangin Ikaw ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa Panginoon Jesus. Amen, amen at amen. Amen. If you pray this prayer, kapatid, congratulations sa iyo. And God loves you more than you can ever imagine. God wants to work in your life. If you want to know more about Jesus Christ, I urge you, kapatid, samahan mo kami sa Ancient Doors Church media platforms, and we will be more than glad to have you out. Congratulations sa iyo, kapatid.